What's up? What's good mga lods? Kamusta kayo lahat? Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, bukod sa maghahatid tayo sa dalawang to, sa school and sa work, may mga errands tayong kailangan gawin. Like, yung auto ni Mami is dadaling ko sa Mazda, hindi para ipa-service or para ipa-change oil, but to put a new, what do you call that, brake fluid. Kailangan daw from the last diagnose na ginawa nila is kailangan daw ng brake fluid to change or to fill up, I don't know. So pina-appointment namin, tapos may gagawin lang konti dito yung handbrake at natatanggal yung sticker. Ito yung parking, ito tatanggal na sticker doon, so ina-order na rin nila and gagawin din nila ngayon. So 9 o'clock yung appointment doon. Pagka drop ko dito sa mga bata, diretso na tayo doon, and then afterwards, pagkatapos gawin tong kotse, pupunta naman ako ng Chicago to bring naman yung yung lawnmower. Ay sira nga, diba? So naitawag namin dun sa service center nila, so pinapadala para matignan nila, ma-check, tignan kung ano magagawa nila or what. Naka under warranty pa naman, so sana mapalitan or magawa maayos. Actually, ang problema lang talaga dun is yung gulong. Siguro tumatakbo naman, umaandar naman ng maayos yun, hindi nga lang gumugulong kasi sira yung gulong. And then yun, after mamaya yung mga gagawin ko pang hapon, siguro siyempre pagkasundo ko dito sa mga to, mag-workout. Alright, so medyo busy ulit today, and kayo, kung hindi kayo masyadong busy, sama kayo sa amin. Alright mga lods, drop ko lang kay ate. Doon na si ate, pumasok na. Pero maaga pa 9 o'clock pa yata pasok niya, 9:30. Sarado pa nga yung shop. Pero yun nga, since may appointment tayo ng 9 o'clock dun sa Mazda, we need to go quick and fast. Tawag na ito. Si Rashad nagmamadali kanina mga lods. Hindi ko na siya nakunang pag wala pa dun sa pinaka door ng entrance door nila. Kumbaga nakapila pa lang ako sa mga kotse. Bumaba na agad eh. Pero hindi pa naman siya late. Ano pa lang eh, nung na-drop namin siya, para mga 9:40 pa lang. Magi-start yung klase talaga nila, ay 8:40 pa lang rather. Pero magi-start yung klase is 8:50. So hindi pa siya late. Anyways, so ngayon papunta na ako sa Mazda mga lods. And then yeah, dire-diretso na tayo after ng Mazda, Illinois. Oh, gonna be a busy day today. Dito na ako, malapit na ako sa Mazda mga lods. Sayang hindi pa ako nakapagdala ng pang workout. Diyan na lang yung YMCA oh. Diyan lang yung YMCA. Ito lang yung Mazda sa right oh. Mazda. Yan lang oh. Sayang. Naka-segue na sana tayo ng workout. Usually pagka dinadrop ko to for service, nilalakad ko na lang eh. Instead na maghintay ako dito sa shop, lalakarin ko na lang papunta dun sa YMCA. Workout na ako. 2 hours, sayang din yun. Anyway, we're here na. Later again mga lods. Nakausap ko na yung gagawa, si Damian. Mabait yun eh. Nadadali na nila yan. Uy. Morning man. How are you today? I'm very well. How you doing? That's great. So, dito lang muna tayo, chill. Maghihintay lang ako sa kanila dito. 1 hour lang naman daw gagawin eh. So, sabi ko, yes, maghihintay lang ako dito, and yeah. Buti may TV dyan. Then, kakape muna tayo mga lods. Hindi ako nagkape sa bahay. Problema sa kape dito, may creamer. Di ba nga, black coffee lang tayo because of our diet. So skip muna tayo ngayon for black coffee. Coffee with creamer tayo today.
ito na, palabas na ako dito sa garage nila or sa service center nila mga lods. Tapos lang din gawin. So bali ang bill na binayaran ko after discount is 133 something. Yeah, 133 for 52, yeah. 133.52. So okay lang, maski pa paano nagawa yung push button dito ng ano sa brake. And then yeah, napalitan na or na-fill up na ng brake fluid. So okay na to. Next nito is service na lang yung the regular oil filter. But for now, kailangan ko nang pumunta doon sa Illinois, but kailangan ko munang tawagan daw. Sabi bago daw ako pumunta, tawagan ko muna yung tao. So 12:30 pa yung appointment ko doon. Time check is 10:33. So I have 2 hours. Siguro mga biyahe doon, hour 45. So but kailangan ko pa nga siyang tawagan. So tawagan ko muna siya mga lods. Punta na tayo doon. Tinanong ko 12:30 pala yung appointment, pero sabi niya papunta naman na daw siya sa shop. So tinanong ko pwede maaga kasi 50 minutes lang yun. 53 minutes lang yung travel time natin. So sabi naman niya baka most probably darating siya doon ng mga 12, nandun na siya. Sabi ko pwede niya ba akong i-accommodate ng early doon sa ano ko sa appointment. Sabi naman niya okay lang. So 12 o'clock. So siguro darating tayo doon. Nakalagay dadating tayo ng 11:44. So yun, maaga tayo at sana makabalik din tayo agad dito sa Indiana. Alright, tara mga lods, biyahe na tayo. Nakita ko rin pala mga lods yung mga bago nilang model doon na mga SUV. Medyo mura yung mga ano nila. Medyo mura yung mga unit nila ngayon doon, no? Yun nga, nakita nyo may mga ano sila. Yung binidyoan ko kanina. Meron silang mga promotional na like yung spring promo, something like that. Yung itong model na to, meron silang bago. 44,000 lang. By the way, dun sa mga ano nga pala, ewan ko kung applicable pa to up to this time Kasi I remember when we got here, since wala kaming ano noon, wala pa kaming credit history. Yung credit score namin is 0 pa at that time. Wala pa kaming mga requirements and all. But we'll be managed or we'll be able to get the itong kotse na makakuha ng kotse kahit wala pa kaming credit score or wala pa kaming credit history. Kasi nga bago lang kami, bagong immigrant kami that time. Pero nga merong program yung Mazda na especially dun sa mga nurses, new immigrants na nurses na pupunta dito. Nahulog pa yung phone natin mga lods. Kasi pinatong ko lang dito sa dashboard eh. Well anyways, yun nga no, meron silang promo or meron silang program na kahit nga wala ka pang, syempre bago lang bago ka lang dito, so wala ka talagang credit history or credit score pa. So yun, nagbibigay sila mga lods no, nagbibigay sila ng chance doon sa mga newly immigrants, especially nga nurses, na makakuha ng sasakyan. So ano rin yun, without any requirements na kailangan like yung SSN, meron nun, pero to follow. Pwede ka makakuha ng kotse, pwede ka makapaglabas nito agad-agad nang wala pa yung mga requirements na yun, to follow. Pero ang problema that time is yung ibang Mazda is hindi sila aware sa ganun. Yung mga ahente, yung mga salesman, hindi sila aware na may ganun. Actually, doon sa pinagkuhanan namin, hindi rin siya aware eh. Sinabi lang namin na may program na ganun dahil yun nga, alam namin bago kami pumunta dito, nag-check kami and all. Sinek lang niya sa system, tiningnan niya kung ano sa kanila, kung applicable sa kanila yun, doon sa branch nila. So yun, luckily meron. So we're blessed na makakuha ng sasakyan agad-agad. So naisoli namin agad yung rental car namin that time. So instead of 1 month namin nirentahan yun, parang within 2 weeks or 3 weeks. Parang ang bago mag 3 weeks, inasoli na namin yung rental car. So may na-refund pa kaming
pera. So again, additional ano na naman yun, nakatipid na naman tayo. So yun lang, no, heads up lang din, lalo na sa mga padating or yung mga pupunta dito. Kung hindi naman kayo mapili sa sasakyan, well, ito, kaya rin namin nagustuhan to is Japan. So maganda rin talaga ang Mazda. So, and at the same time, meron silang program na ganun. But again, you know, disclaimer lang din mga lods, no, hindi ko sure kung applicable pa yung program na yun up to now. So, i-check nyo na lang din. There's no harm. Again, there's no harm in trying. There's no harm in asking if they still have those programs, no, na binibigay nila sa mga newly immigrants. So, yun lang yung update natin. Yun lang yung parang additional input or knowledge para dun sa mga darating na mga kababayan natin na magmamigrate o, you know, lilipat dito sa Amerika. Kailangan natin ng sasakyan dito mga lods. Again, it's not a pamporma or it's not a, you know, luho, but it's a necessity na gamit dito sa Amerika na kakailanganin mo. And of course, syempre, kung hindi pa kayo nagda-drive or dun sa mga especially hindi nag-drive talaga totally, eh, mag-practice na kayo mag-drive. Again, kailangan nyo matuto mag-drive dito. Alright? So yun lang muna. So babiyahin na tayo ulit papunta dun sa Illinois. Like I said, we have 50 minutes kanina, but now 46 minutes na lang. So yeah, see you again in a bit mga lods. Nandito tayo ngayon. Nandito na tayo sa toll gate. Pero hindi tayo dadaan ng toll gate mga lods. Ayun yung toll gate, oh. Pero since chinek ko kanina, ang difference is 3 minutes lang. So ba't pa ako magto-tollgate kung 3 minutes difference lang? So dito tayo dadaan sa dire-diretso lang to, eh. Itong 49. Ayan, 49. Andito na daw tayo mga lods, eh. Ayan yun, eh. Quick Cut Services Center, Small Engine Tune-Up Repair. ASC certified. Pasok tayo dito. So, doon pala. Doon tayo galing, eh. Kabila. Ayan, it was me and my daughter be able to lift this up. There we go. Ando na mga lods, dinadiagnose niya na. Tahimik ng lugar dito. Liblib, eh. Pumasok lang ako sa isang iskinita dun, oh. Diyan. Ay no, hindi. Dito pala sa kabila. Dito. Yan ako galing. Tapos liblib na, bukid na. Ibon lang nga yung naririnig ko, tsaka manok, eh. But this is Illinois. We're here in Illinois na. Di ko alam eksakto kung saan part ng Illinois ito, eh. Tanungin natin. Hey sir, which part of Illinois exactly were we at now? This is Sauk Village. Oh, you call S-A-U-K. it? Oh yeah, you call that Sauk Village? Yeah, S-A-U-K. S-A-U-K. Yeah, I saw it from the front, but I don't know how to pronounce it right. Sauk Village. Sauk Village, Illinois. Andun tayo, Sauk Village, Illinois. Puro bukid. And may siguro mga ano rin, mga pagawaan ng ano. Pagawaan ng mga truck. Tayo. Mga ano, doon po. Ano, mga trailer. Pagawaan. Kasi ito lang yung pinaka-shop niya. Ayun, iniwan ko na dun mga lods. Init. Nagbayad ako ng 45 para dun sa, you know, sa oras niya, sa pag-check niya. And but yun nga, kailangan pa pala ipa-register yung mga ganun. Kailangan pala namin siya ipa-register sa Power Smart kung saan binili, or yun yung brand, eh, Power Smart.
Tapos doon pa lang niya doon niya pa lang kokontakin yung Power Smart. And then yun, ibigay niya yung mga info like the serial number, the machine number and all. Tapos doon pa lang nila matitrace. Kasi kung hindi daw naka-register or kung hindi namin ipaparegister, kahit tawagan daw niya yun, tapos bibigay niya yung mga number, yun lang daw isasagot sa kanya. It's not registered, something like that. So yun na, paparegister na lang muna namin. Then iniwan ko doon. Sabi niya, wag daw siya tawagan, siya daw tatawag. Kasi kahit nga naman, it makes sense. Kahit tawagan namin siya, kung wala pa naman din siya maisasagot, it's gonna be a waste of time niya lang. And my time too. So yeah, yun na lang muna. Pagtsatsagaan ko na lang muna yung loan namin na bawasan unti-unti nung pang edge na blade na maliit lang. Ngayon pauwi na ako, pabalik na ako sa Indiana. And yun, kita-kita tayo ulit mamaya mga lods. Bibiyahe na ako. Dumaan na muna ako dito sa Costco mga lods para magpagas. At wala na tayong gas. Ganun din naman eh. Nandito na rin naman tayo. So tsaka may bibili na rin ako dyan. May nakalimutan kami bilhin. Actually galing na kami dyan nung Sunday. Wala, may kailangan akong bilhin. So pagas na rin ako para makatipid mga lods. Alam nyo naman kung gaano kamahal ngayon ang gasolina. Nag-cart pa mga lods eh. Bawang lang naman bibiling ko eh. Hindi, parang tulong ko na lang din doon sa matanda. Kinuha ko na sa kanya para hindi na siya maglalakad, para isoli yung cart. Okay na tayo mga lods. Yan lang talaga binili ko. Bawang lang. Ito, chips. Nagpabili yung mga bata. Tsaka si Mrs. Tapos yung juice ko. Yan lang talaga binili natin. Dinaanan lang. Nakalimutan to actually. Ito, itong bawang. Nakalimutan namin nung bumili kami. Nung linggo nga. Ito, bumili kami ng dalawa. Nagustuhan. Masarap naman kasi talaga. So, nagpabili ulit sa akin ng dalawa ngayon. Naisip ko wala na rin akong juice. So, kumuha na rin tayo mga lods. So ngayon, uwi na tayo. Inabot na tayo ng tanghali mga trots. 1:30 na. Susunduin ko si Rakisha and si Rashard. Tapos mag-workout na. Pero magpapalit muna ako ng auto. Kasi gagamitin ni Mrs. to mamaya ang malaki. So on the way naman din pa uwi. Papunta dun sa school ni Rashard and kay ate. So yeah, uwi muna ako para And then wala pa rin akong gamit pang workout eh. So kukuhanin ko na rin yung gamit ko. Alright mga lods, maraming salamat sa pagsama. Sabi ko naman sa inyo, magiging busy ako today dahil nga din sa mga kailangan na gawin at asikasuhin mga lods. Soli ko muna tong cart, malapit lang. Doon lang sa may kabila. Doon lang sa may kabila. Ayun lang oh, doon lang. Let's go, uwi na tayo mga lods. Buti na lang hindi ako na natitempt na ako mag hotdog eh. Tsaka mag pizza. Pero sabi ko, nope, cannot be. Laki na nga yun. Papapayat nga tayo eh. Tapos mag hotdog ka at magpipizza, the books. You cannot. So tara mga lods, biyahe na tayo pa uwi. Let's go. Medyo mura rin talaga yung gas sa Costco. Malaking bagay yung ilang cents na mura. 3.44 lang dun eh. Sa iba dito 3.69 pa sa BP. Sa iba 3.79, yung iba 3.89 and 3.99. So almost $4 pa rin. So kaysa bibili nga tayo doon sa Costco, ay sa iba, sa Costco na lang, nakakatipid. Sayang din yung 50 cents na difference dun compare sa ibang petrol station. So
Tayo yung matipid eh. Kuripot tayo mga lods eh. Pero dalawa naman yung kuripot eh. Merong kuripot na nagtitipid lang talaga. And merong kuripot na ano, kaya ba yun? Na nagtitipid lang talaga, and merong kuripot na they know how to value, you know, every single penny. So siguro nandun ako sa parehas. Nandun ako sa parehas, no? Nagtitipid, and at the same time I know how to value a single penny. So nothing wrong with that. Okay lang yan. So yun, nandito na tayo mga lods. Sa wakas, kadarating ko lang. 1:54. Nabot na tayo ng hapon mga lods, pero okay lang yan. At least sinamahan nyo naman ako eh. So hindi ako masyadong napagod. At least hindi rin ako masyadong nainip, no. So bababa lang muna ako, ayusin ko yung mga pinamili ko. Ang dami ko pa naman pinamili. So ayun nga mga lods, inabot na naman tayo na maghapon sa labas. Like I said, magiging busy talaga tayo ngayon, no? But okay lang yan, at least sinamahan nyo ako, and hanggang ngayon nandito pa kayo. Maraming salamat. Again, I really appreciate you staying here up to this part. Maraming salamat mga lods. So yeah, yun lang siguro, no, for today. But before anything else, I would like to say a shout out, of course, doon sa ating lahat ng mga nakasubaybay at nakasubscribe dito sa channel natin. Meron na tayong 430 subscribers, and it keeps growing, and sana hopefully it will grow and grow and grow. Maraming salamat sa inyo lahat. Again, I really appreciate you guys. God bless sa inyo lahat. Alright, and of course I'm gonna say a shout out also dun sa bago nating subscriber. She was like saying na new subscribers po, or new subscriber po, kasi dalawa sila eh. So Rick and She, I don't know if I pronounce it right, but pangalan ng kanilang channel is Rick and She. Nga, maraming salamat sa pag-subscribe. I hope na magtuloy-tuloy or continue po ninyo yung pagsuporta dito sa channel natin, no. Maraming salamat sa suporta, and ingat po kayo dyan palagi, and God bless you all. And of course, one of our follower also, Oliver Paulet 2244, nag-message din siya dun sa last preview, or dun sa previous upload natin, saying na may mga natutunan nga daw siya. Kasi tinagtanong ako dun eh, as I remember, may tinanong ako dun kung ano ba kailangan ba natin na, at least lalo na tayo ng mga lalaki, kailangan ba natin may matutunan, or kailangan ba na may alam tayo, you know, in a simple things na magkumpuni, magkabit ng ganito, magpalit ng ganito, magpalit ng doorknob, magpalit ng ilaw, or what. Yun nga, sumagot siya na yun nga kailangan and all na. And also sinabi rin niya na may natutunan nga daw siya, may natutunan siya before, hindi daw niya kaya yun. Ngayon, at least a simple plumbing, simple wiring, you know, kaya na daw niyang gawin and all. And sana din daw may matutunan pa siya, or may matututunan pa rin daw siya. And they are saying that soon they are coming here in the US. So saan man kayo pupunta, Lods, it's either a visit or a migration. Let me know kung saan kayo, or kailan nandating nyo, kung malapit lang tayo dito, kung you know, we're different or like neighboring state. We can set a meetup, bro. Especially they are coming from Dubai, man. We also came from Dubai. I lived there 17 years in Dubai, no. Our family, diyan na kami nag-start ng family namin. And yeah, before we move here in the US. All right, so shout out to you, Oliver Paulet 2244. And yeah, sana continue rin yung support mo dito sa channel natin. And if you're not subscribed yet, please do subscribe. All right, and yun. Shout out, and ingat kayo dyan sa Dubai. Alam naman natin medyo yung sitwasyon dyan, no? By the way, sana maging okay na lahat. Para maging okay na rin yung sitwasyon natin lahat when it comes to petrol price. Okay, alam naman natin na nagmamahal yung petrol because of the war. So yeah, let's pray and hope na maging okay ang lahat dyan. Again, ingat kayo dyan, and shout out to you, Oliver Paulet 2244. And of course, I want to say shout out also dyan sa mga tropa natin sa Canada. Pinoy Tambayan, napaka-solid yun. You know why lagi kong binabanggit ang Pinoy Tambayan sa Canada? Because napaka-solid ng samahan nila, napaka-solid ng grupo nila. And knowing na I'm here from the US, you know, they accepted me to, you know, sumampa dun sa live nila, nakakasali tayo sa discussion and all. So yun lang, napaka-solid. So shout out to you all, especially sa four core ng team or ng pinaka Pinoy Tambayan
live nila is of course, Mark Surya TV or Kwento namin sa Canada. Gerson Villarico TV, shout out to you bro. Kay Christopher ng Canada, shout out. And to David Hunsay TV, shout out to you bro. Maraming salamat sa pag-accept sa akin dyan sa tambayan. And of course, doon sa mga nakakasama natin, yung mga madalas umakyat din doon, madalas sumampay, makitambay din. Ruel Kumayas TV, si Sir Nardino TV, shout out. Kay Randy Boy, It's Your Boy, shout out to you bro. Kay Madam Marie ng Canada's Adventure. Kanino pa ba? Kay channel ni Otep. And shout out to you bro. Kay Sir Robbie and kay Jason. Shout out sa inyo mga lods. Yan mga YouTuber din yan dyan sa Canada. Maraming salamat sa inyo and well, yung mga ibang umakit din dati, mga legends ng Dubai, Canada vlogger yung umakit like sila Sir Puto, sila Sir Inags, yung mga yun, nakasama rin natin dyan, no? Marami rin tayo natutunan na napulot sa kanila. Maraming salamat, shout out to you all, God bless sa inyo lahat, okay? And of course, here's in America, syempre, Andrea Judge TV, maraming salamat bro sa inyong dalawang mag-asawa na palagi nyo rin ako mini-mention or pina-plug yung channel ko dyan sa mga uploads nyo. Maraming salamat bro. Hope to see you soon and God bless you all. And yun nga, when it comes to what do you call that, live streaming, since napaka-solid talaga na samahan sa Canada, so naisip ko why we don't have here in the US. Kami ng mga vloggers dito, to be united and solid. Marami kasi talaga dito vloggers na mga Pilipino din na yung iba, fina-follow natin, nanonood tayo sa nila, pero yung talagang nakakausap na natin, yung talagang kadikit na natin, naging close na natin, naging kaibigan na natin dito sa Canada. And, they know me back in the Philippines, I know them here, yung mga ganun bagay na naging connected kami, sa iba, si Sir Jet sa basketball, si Jetan TV is from basketball, si Sir Bud ng Kalentong Tocali is from, we are neighbor, not really neighbor, but magkalapit lang yung parang city namin. Yung city niya, yun nga sa Kalentong, and dun sa tinirahan ko dati sa mga tiyuhin ko sa May San Juan. So, talagang very small world. So, yun nga, nagbalak ako na magkaroon din kami ng ganong StreamYard. Kayo nang bahala kung sabihin yung ginaya or what, but kung maganda naman ang motive mo, maganda naman ang pakay mo, to help others, especially doon sa mga tao, yung mga kababayan natin na pupunta dito sa Amerika, yung nandito na sa Amerika, mga bago pa lang dito, or even yung mga nagpaplano or nagbabalak, mag-process pa lang, or pumunta dito or mag-migrate dito sa Amerika. Malaking tulong or makakatulong sa inyo yung gagawin natin or yung pinaplano namin na live streaming. Alright, so kaming tatlo, sinabihan ko si Sir Bud ng Kalentong Tocali. Shout out to you bro, Sir Bud ng Kalentong Tocali's vlog. Yun nga, siya kasi yung medyo techie, siya yung medyo mas maraming alam when it comes to, vlogging and computer tech, something like that. So sinabihan ko siya na, yeah bro, aralin natin to, aralin mo, ganun. Sabi niya, madali lang, nakita ko na, okay na, naaral ko na. So, ganun din, nag-usap din kami na si Sir Jet, kinausap din namin na yun nga, kaming tatlo nagkasundo kami na why don't we try it, why don't we do it? Para rin makatulong talaga. Yun nga, yun yung main purpose is to, banding together and even magkakalayo kami ng state, Kalentong Tocali, which is from his title, Cali, they are from California. Sir Jet is a nearby state, sa Illinois lang sila, in Taylorville. Kami dito sa Indiana, like a cross border of Illinois. So, Northwest Indiana kami to be exact. So, yun nga, inisip namin na why don't we have that kind of group or stream live para, getting to know more each other and makatulong tayo sa mga ibang kababayan natin na pupunta or magpaplano, padating, or yung mga nandito na mga bago pa lang. Alright? So, once we launch that stream live, I hope and I pray na sana magkita-kita tayo doon mga lods. Alright? So, supportahan din natin yung mga channels natin, yung mga binanggit ko na vloggers na yan here in America, as well in Canada.
Alright? And of course, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin, please do so. And if you like this video, please hit that like button. Alright? So maraming salamat once again. Stay out of trouble. Be safe. Thank you all and God bless. Alright? Magliligpit pa ako doon. Dami ko pang kailangan namin gawin.